apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakikilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga.
Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Iba't ibang mga pangitain tungkol sa katapusan ang nakita at binigyang kahulugan ni Propeta Daniel sa ating unang pagbasa. Alam niyo po, noong panahon ni Propeta Daniel, maraming mga iba't ibang pangitain. Kaya nga may mga propeta na nagpapaliwanag, nagbibigay ng kahulugan o nag-i-interpret ng mga pangitaing ito. Minsan, nangyayari ito sa panaginip, no? May mga pangitain sa panaginip, o minsan naman may nakikita, no? Sa mga pang-araw-araw na buhay. Kahapon, pangitain ni Haring Belsasar ang binigyang kahulugan ni Propeta Daniel. Ngayon naman, siya mismo, si Propeta Daniel mismo ang nakakita ng pangitain. At ang mga unang pangitain na nakita ni Propeta Daniel ay nagpapakita ng mga nakakatakot na pangyayari. Nakita niya may 4 na dambuhala na handang lumamon sa anumang mga nabubuhay na nilalang. Inilarawan kung ano itsura ng mga dambuhalang yon sa ating unang pagbasa. At yun yung nakita niya. May mga dambuhala, nilalamon ang mga nilalang na nabubuhay. Para bang sinasabi na mananaig ang kasamaan at kadiliman laban sa kabutihan. Yung dambuhala, lalamunin yung mga nabubuhay. Ang masama, mananalo laban sa mabuti. Yan yung una niyang nakita. Hindi ba nangyayari yung ganito? Kapag puro kamalasan, puro kasamaan, puro kapahamakan, o kasiraan ang nangyayari sa atin, pakiramdam natin katapusan. Pakiramdam natin katapusan na ang lahat. Naalala ko po, nung nalugi yung negosyo namin, nagsara yung shop namin, naibenta yung bahay, mga sasakyan, pakiramdam namin, katapusan na namin. Malungkot, mahirap, masakit, nakakatakot. Akala ko nga nun, hindi na ako makakapagpatuloy mag-aral. Para katapusan na ng lahat. Hindi ba may ganito rin tayong pangyayari? No? Hindi lang nakapasa sa board exam o bar exam, pakiramdam niya, katapusan na. No? Nag-break lang yung mag-girlfriend, boyfriend, parang katapusan na. Tingnan mo ngayon, yung social media, no, may nag-break na artista, kala mo katapusan na ng lahat. No? Sabi pa nung iba, wala raw pasok, dahil magluluksa. Ba't naman ganun? Hindi pa katapusan, nag-break lang. Di ba ganun pakiramdam natin? No? Namatayan lang, kala mo katapusan mo na rin. O di ba nung pandemic, lahat tayo ganito yung pakiramdam na maraming nawalan ng trabaho, maraming nagkasakit. No, akala mo ang tagal ng quarantine na 14 days. No? Marami ang naapektuhan.
Pero tingnan mo, buhay pa tayong lahat. Andito pa tayo. Hindi pa nating katapusan. Yan yung ibig sabihin ng unang pangitain na binigyang kahulugan ni Propeta Daniel. Totoo naman, kapag parang akala mo yung kasamaan mananaig laban sa kabutihan, ngunit hindi dyan natapos ang lahat. Nagbago ang nakakatakot na imahe ng katapusan na ito nang makita ni Propeta Daniel ang isa pang pangitain. May isa pa siyang nakita. Ang nakita ng propeta ay ang isang nabubuhay magpakailanman na nakaupo sa kanyang trono at siya ay kagilagilalas sa kaputian. Nakita rin ni Propeta Daniel ang anak ng tao na ipinakita ng nabubuhay na Diyos bilang isang makapangyarihang pinuno sa lahat ng mga bansa, tao at wika. Lahat yan sasamba sa Kanya. Ano yung pangitain yon? Walang iba kundi ang isang anak ng Diyos na magiging tagapagligtas. Meron mang kasamaan, mayroon mang kasawian, kalungkutan, kapighatian, kasiraan, pero merong anak ng Diyos na magliligtas at sasambahin ng lahat. Ang pangitaing ito ay nagpapakita ng tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan, laban sa kasawian, laban sa kasiraan. Kaya nangangahulugan lang na huwag mawalan ng pag-asa. Sa halip sa Diyos umasa. Dahil hindi pababayaan ng Diyos na magwawakas ang lahat sa kasiraan, kasawian at kalungkutan. Totoo, makakaramdam tayo ng sakit, makakaramdam tayo ng lungkot, kalungkutan, minsan kasawian, may ganyan. Pero hindi yan pababayaan ng Diyos na mauwi lang sa ganyan. Merong Diyos na magtatanggol sa atin. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, ginamit ni Jesus ang imahe ng puno ng igos at iba't ibang mga halaman o puno. Sabi niya, kapag sumibol na ang mga dahon, nangangahulugan ng simula muli ng buhay. Ganyan din sa buhay. Hindi natatapos sa pagkalagas. May darating na tagsibol. Hindi matatapos sa pagkabagsak. May pagbangon. At hindi mauuwi ang lahat sa pagkamatay. Merong muling pagkabuhay. Yung mga bumagsak sa board exam, may another year to take the exam. Malay mo, dyan, top 3 ka na o top 10 ka na. Diba? Yung mga nag-break, hindi yan katapusan. Malay mo, next year, meron ka ng pakakasalan. You'll never know. Yung mga nalugi sa negosyo, nawala ng trabaho, lahat yan. Hindi yan ang katapusan. Gaya namin, pakiramdam namin noon, katapusan na. Ang tagal-tagal na paghihirap, pero hindi naman natapos. Ang buti ng Diyos. Ang buti ng Diyos. At masasabi mong mayroong Diyos. Nasasabi ko yon kasi akala ko noon katapusan na. Pero tingnan mo, kasama lang pala yon sa buhay. Parte lang ang lahat ng proseso para malaman mo na talagang may Diyos. Para maramdaman mo na mabuti ang Diyos. Mga kapatid, ito po ang katapusang hatid ni Jesus. Isang katapusang magbibigay ng pag-asa at mag-iiwan ng saya. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa kanyang pagdating. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan, nawa ay makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, nawa ay sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, nawa ay higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, nawa ay pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, nawa ay maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami ay makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming may alay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami ay matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo ay dito na banaag. Ito ay ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Heart of Jesus, meek in mind, He will hear thy feeble child. In the tempest tossed sea beam, heart of Jesus,